mare ko, for today's video, ito na naman ang ganap sa buhay namin ngayong araw. So naging busy nga ang inyong tindera nitong mga nakaraang araw kasi inayos ko yung mga ipamimigay ko ng mga school supply sa mga bata. So kahapon is nabigay na rin po ako ng mga ibang school supply. Meron ng mga pumunta dito ng mga bata. Pero ngayon is marami pa talagang mga ipamimigay ko din. Ito yung mga naiwan. Kanina nagpamigay na ulit ako pero meron pang ibang hindi ko nabigyan. Kaya nilagay ko na lang siya dito sa isang karton. Tapos ito yung iba na pumahabol na ubusan nga po ako ng plastic envelope. So dito ko na lang siya sa plastic bag nilagay. So ipaliwanag ko na lang talaga na hindi pa ako makabili, hindi pa ako makapunta ng palengke kasi si Mr. talaga nasa bukid pa, nagpapatubig pa sila ng palay. Tapos ito po yung mga sobra ko nga na mga papel-papel. Medyo nabawasan na rin ito kasi nga yung ibang mga humabol. So nabawasan na itong mga in-stock ko ng mga papel. Buti nga nakapag-stock na po ako ng maraming papel. Tapos kasi tumaas kasi talaga yung yung ibang school supply talaga. So yung ating mga ballpen nandyan, makikita nyo kalat-kalat pa po talaga dito sa aming tindahan kasi busy po talaga ang inyong tindera sa pamimigay po ng mga school supply. So ngayon, yung mga in-order ko kay grocery, nandyan i-update ko po kayo kung ano yung mga tumaas. So titignan ko pa lang mamaya yung aking resibo kung ano po yung mga tumaas na bilihin. Tapos ayan po makikita nyo po, so masyadong maingay dito sa amin kasi tabing kalsada nga po. Ayan, tabing kalsada. Mga stock natin, wala na. So kailangan natin mag-display mga mare ko para maganda na naman yung ating istante. So meron akong oras ngayon. Hinihintay ko na lang yung ibang mga bata na kukuha ng school supply nila. So ayan. Ang daming papel doon mga mare ko. Pero yung iba talaga nabigyan ko na, yung iba is pinaplastic ko na lang talaga. So ayan, medyo maingay po kaya pasensya na. Tapos ito yung mga papel-papel, ayan kalat-kalat pa. Kaya ayusin na natin ito mga Mars. So update ko nga kayo kung meron ibang mga paninda ngayon na tumaas na in-order ko mula kay grocery. At uunahin ko na nga pong isinop itong mga papel po na mga nakakalat. Ilalagay ko na nga lang po siya sa plastic para naman po maibenta ko pa. Ang presyo po pala ng mga papel na to mula grade 1 hanggang grade 4 is 14 pesos po ang isang pad niya. Pero po yung papel po na pang grade 6 is nasa 23 na po yung isang pad niya. Pero ngayon po hindi ko alam kung magkano ng mga mare ko kasi noon ko pa nga po ito binili. Ngayon ko na nga lang din po talaga maaayos itong mga school supply na mga sobra kasi pinamimigay ko pa talaga sa mga bata. Lalo na po yung mga hindi ko na ilista, binibigyan ko na nga lang po sila at nilalagay ko na lang ito sa plastic. At gustong gusto nga ng mga bata kahit nilagay ko lang ito talaga sa plastic bag. Meron pa nga mga nanay na nagsabi sa akin na napakamahal na daw ng school supply kaya tuwang-tuwa talaga sila nang nagbigay ako ng school supply para sa kanilang mga anak. At nung nagpamigay na nga po ako ng ibang school supply, ang ginawa ko naman po, itong aming mga patinda, talagang inayos na ng inyong tindera. Paano ba naman kasi talagang bungal-bungal na po yung aming mga estante. Hindi ko pa nga po na-i-display yung aking mga GSM, ganun din po yung aking mga Alfonso. Abay, nabili na talaga mga mare ko, kaya nabuksan na po talaga yung mga ibang karton. Buti nga po mga Mars, sakto yung pagkaka-deliver nila at sakto din talaga yung paglagay ko sa date kung kailan nila i-deliver. Kasi ngayon po pala is merong graduation dito sa amin, graduation po ng mga college, kaya naging mabili po talaga yung aking Alfonso, yung aming GSM na Mojito, yung aming 2x2 na gin, ganun din yung Red Horse. Talagang pagsapit ng gabi, napakarami po talagang bumibili ng alak, kaya winner na naman talaga ang inyong tindera. Talaga naman na kahit pagod ka talaga sa buong maghapon ng pagbebenta, na kahit late ka na talaga nagsasara, kung makikita mo naman na yung benta mo is talagang umaapaw, matutuwa ka na rin talaga at mawawala na rin talaga ang iyong pagod. Dito nga mga mare ko, nilalagyan ko na rin po ng bawat presyo itong mga sinigang mix na in-order ko mula kay grocery. Okay pa naman po to, hindi pa naman nagtaas, kaya 18 pesos pa rin po ang aking bentahan dito po sa mga sinigang ko na malalaki. Yun po yung mga original, ganun din po yung sinigang na gabi, 18 pesos. Pero yung maliliit po na mga sinigang gabi, original, yung mga sinigang isda is 8 pesos na po ang aking bentahan. At ito na nga po mga mare ko, chinek ko na nga po yung aking resibo, tinignan ko nga po kung ano po yung mga produkto na tumaas ngayon. Pero okay pa naman po, wala pa naman pong price increase na nagaganap. Yung mga URC products po nila is okay pa naman. So ngayon, hindi ko lang alam kung tumaas na po yung ibang mga URC kasi nung last na tinignan ko talaga is hindi pa po siya nagpa-price increase. Pero ngayon siguro may mga ibang URC products na ang nagtaas. At mabuti na nga lang din po sa lahat po ng mga in-order ko ngayon is wala pa pong nagtaas ang mga presyo.
Mas mabuti din po talaga kung titignan po natin yung ating mga resibo bago po natin itapon. Baka po kasi ang alam natin, mura pa lang siya, pero ang hindi natin alam is tumaas na rin po pala itong ating mga paninda na binibili. At mamaya nga po kapag natapos po ako dito sa aking ginagawa is titignan ko po yung application ko po ng grocery. Titignan ko po kaagad yung mga URC products doon kung tumaas na po yung mga presyo nila. In-update na nga po ako ng aking ahente ng URC na tumaas na nga daw po sila nito pong Miyerkules. So ngayon po ang gagawin ko, kung hindi pa po nagtataas ang grocery sa mga URC products po nila, is mag-order pa rin po ako. Pero pag nakita ko mamaya na tumaas na po yung kanilang mga URC kay grocery, is doon na lang po ako mag-order sa aking ahente. Para naman pag pumunta sila dito, aba hindi mambaliwala yung kanilang pagpunta. Sa mahal ba naman ng gasolina ngayon tapos hindi pa ako order, 'di ba? Para naman din balik-balikan ako ng aking mga supplier kapag pupunta po sila dito sa aming tindahan tapos hindi ako kukuha, baka kasi hindi na nila kupuntahan. Mas mabuti talaga kung sa kanila po ako mag-order para naman po pag naabutan din ng expiry is may palit ko nga rin po ito. At ayan, hanggang dito na nga lang po ang video na ito at sa mga hindi pa nga po nakapollow sa aking Facebook, pa-follow naman po at pa-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Salamat!